Magandang araw mga kaparokya. Ngayon po ay araw ng linggo, March 2, unang linggo po ng buwan ng Marso at nandito tayo para pag-usapan ang naging ganap sa dalawang noontime shows kahapon. By the way mga kaparokya, kamusta kayo? Ako nga po pala si Mervin at tulad ng sinabi ko ay tatalakayin natin ang mga nangyari sa dalawang noontime shows kahapon. So ano po ba ang naging ganap sa It's Showtime at sa Eat Bulaga? Syempre ang grand finals ng Sexy Babe ng It's Showtime at ang birthday celebration naman po ni Maine Mendoza sa Eat Bulaga. Pero bago natin pag-usapan yan, ay humihiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din mga kaparokya para marami pong makapanood ng video ko. Maraming salamat po. So grabe ang naging tanong sa grand finals ng Sexy Babe na kung magkakaroon ng scientific breakthrough o makabagong scientifico na tuklas na ang mga lalaki ay pwede nang magbuntis. Bilang isang babae, papayag ka ba ang mga lalaki ay may karapatan na magbuntis? So dito sa tanong nito mga kaparokya ay relate much dito si Vice Ganda dahil alam naman po natin na may pusong pagkababae po ang unkabogable star na si Vice Ganda. Anyways, congrats nga po pala sa grand champion na si Zea Nestle Pala. The best answer that I heard from the question was from her mga kaparokya. Magaling naman talaga ang pagkakasagot niya sa tanong and congrats din po pala sa top 4 finalist. Anyway, star-studded din po ang mga guests ng It's Showtime kahapon dahil mga big names ang naging guest nila tulad ni Sam Coloso. Ito yung 2022 Sexy Babe Grand Finals or Grand Champion mga kaparokya. James Reid, Kyle Ichari, mga judges na sina Chi Felomino, Ariana Arida, Michelle D. Jameson, Blake at Joshua Garcia. Isa lang sa napansin ko mga kaparokya, hindi ganun kataas ang views ng grand finals ng Sexy Babe. Unlike sa tawag ng tanghalan last January 18 na umabot po ng almost 200,000 viewers. Siguro dahil malakas din po talaga ang hatak ng views ni Maine Mendoza. Though it's a typical number of views na naaabot po ng Eat Bulaga, pero the good thing was consistent siya from Gimme 5 till yung portion po ng birthday celebration ni Maine Mendoza kung saan may pamagat na the talk show. It's a simple birthday celebration lang po ang inihandog ng Eat Bulaga for Maine na nag-ala Jojo A at Boy Abunda pa po sina Jose at Wally at ginaya ni Paulo si Maine Mendoza. So yun po ang specialties ni Paulo Ballesteros, ang manggaya po ng muka ng isang artista. Yan yung hindi kailangan ng magarbo, may pa-competi or kung ano-ano pa. Kwentuhan lang, ayos na. Kwentuhan about kay Maine. Yung naging special guest nga lang po ni Maine Mendoza ay yung asawa nitong si Congressman Arjo Atayde. So proud tayo dahil ang asawa ni Maine Mendoza ay congressman po ng distrito namin dito sa Quezon City. Siyempre, asawa niya yung kaya special para kay Maine Mendoza ang kanyang guest. Tsaka cute din nang marinig po natin na binanggit ni Maine Mendoza si Alden Richards about po sa first commercial nila sa McDo. By the way, speaking of Maine Mendoza mga kaparokya, bukas na po ang kanyang kaarawan, March 3. At siya po ay magdiriwang po ng ika-30th year. So yun nga po mga kaparokya, maganda po dahil wala pong pasok or wala pong ganap sa Eat Bulaga dahil alam naman po natin na kapag Monday at Tuesday ay hindi po live or tape recorded lang po ang Eat Bulaga episode. So advance birthday celebration lang yung ganap sa Eat Bulaga kahapon dahil every Monday nga tulad ng sinasabi po natin ay recorded lang ang episode nila. So may time talaga na mag-celebrate ng bongga si Maine Mendoza bukas. So, Maine Mendoza also celebrating her 10th existing year in showbiz kaya sa kanyang birthday ay i-flinex ng TVJ or ng Eat Bulaga ang kauna-unang attire nito sa Eat Bulaga as Yaya Dab. So, iconic yan mga kaparokya dahil dyan naging tanyag o mas nakilala si Maine bilang Yaya Dab na kinagiliwan, kinakiligan. Kaya hindi malilimutan not only for her fans, kundi pati na din
ni Maine Mendoza. So again, congrats sa grand winner ng Sexy Babe na si Zea Nestle Pala at happy birthday kay Maine Mendoza. So talagang iconic mga kaparokya yung attire ni Maine Mendoza sa Eat Bulaga, yung pagiging yaya dab niya. Kaya talagang masaya siya na i-flex ni Maine Mendoza na ang kanyang kauna-unahang suot sa Eat Bulaga as yaya dab. Samantala, Tito Sotto sa recording naman po nag-focus ngayong araw. So makikita sa ipinost ni Tito Sen sa kanyang Facebook account ang tila recording nila together with his daughter Shara Sotto. Quality father-daughter time muna sa recording studio. Bantay sarado ako sa sintonado. Shara, grabe pabiro pero may pagkatotoo minsan ang sinasabi ni Tito Sen. Dinadaan niya lang po sa biro. Siyempre Tito Sen yan, magaling ang tenga niyan kung paano pakinggan ang isang boses ng isang singer. Siyempre, specialties din ni Tito Sotto ang music. Kaya alam na alam niya kung okay ba to or hindi. Anyways, bonding time nila ng bunsong anak na si Shara Sotto. Alam naman po natin na mga busy ang mga anak ni Tito Sotto like Lala Sotto na MTRCB chairwoman. Gian Sotto is currently Vice Mayor of Quezon City. Si Miss Apple parang tahimik ang buhay, wala sa showbiz or politics. Even si Shara Sotto na sa pole dancing ko lang ata nababalitaan ang name ni Shara aside sa anak siya ni Tito Sotto. So yan po ang mga naging ganap ngayong araw at kahapon sa mga Eat Bulaga at Eat Showtime host. So magpapaalam po muna ako sa inyo mga parokya. Thank you and God bless.